So meron na pong 2025 guidelines ang Ayuda sa Kapos ang Kita Program o tinatawag na AKAP. So itong AKAP po ay primary program ng DSWD na naglalayong makapag-provide ng targeted social assistance direkta sa mga individual o tao na yung income nila ay below minimum wage. At sa mga individual na apektado ng inflation at yung patuloy na pagtaas ng presyo ng produkto o serbisyo. So dito po sa mga individuals na sakop ng AKAP, kasama po dito yung mga nagtatrabaho sa formal and informal sector at kasama po yung mga self-employed na ang kinikita ay mas mababa kesa sa minimum wage na prescribed sa kanilang lugar. So sa bawat pamilya po, may maximum of 2 individuals na po pwedeng maka-avail ng AKAP assistance. So meron po tayong dalawang klase ng implementation. Una, yung outright cash assistance. Pangalawa, yung guarantee letter issued by DSWD. Sa outright cash assistance, meron tayong food, medical, funeral, and cash relief assistance. So ito po ay cash na ibinibigay sa individual, depende sa kanyang specific need o pangangailangan. Kung kailangan niya halimbawa ng funeral assistance or medical, yun po, outright cash ito na ibibigay sa kanya. Sa medical assistance, kasama dito yung hospital bills, medical expenses, gamot, laboratory. Sa funeral assistance naman, kasama dito yung burial expenses or yung transportation ng remains ng kanilang loved ones from their residence papunta sa burial site. Ito namang cash relief assistance, so hindi ito food, hindi ito funeral, hindi ito medical, pero pwede itong halimbawa nahihirapan kang magbayad ng renta ng bahay. Yun. Pwede itong applicable doon, itong cash relief assistance. Pwede kang lumapit sa DSWD para dito. Ang cash relief assistance ay pwede din pong magamit kung halimbawang wala kayong pambayad ng ilaw at tubig. O kaya naman meron kayong kailangang bilhin na school materials or school needs ng inyong mga anak. Or naabutan kayo ng calamity and kinakailangan nyo ng financial na tulong para makapag-umpisa, ganon. So para dito sa outright cash assistance, sa food, sa medical, sa funeral, and sa cash relief, ang maximum bawat assistance na nabanggit natin, maximum ay 10,000 pesos. Ito namang assistance through guarantee letter ng DSWD, para sa mga individuals na nag-a-ask ng medical or funeral assistance. So nag-i-issue ang DSWD ng sulat or guarantee letter sa kanilang mga service provider ng medical or ng funeral service. Nagbibigay sila ng guarantee letter. So yung mga nabanggit nating food, medical, funeral and cash relief assistance or yung guarantee letter na ibinibigay ng DSWD, ginagawa po ito ng DSWD mismo sa kanilang field or regional offices or sa kanilang intervention units or sector. Nakikipag-partner din sila sa LGU. Ito naman yung AKAP through LGU, ito yung rice assistance naman. So, etong rice assistance na manggagaling sa DSWD in partnership with the local government unit, ang halaga nito ay katumbas ng 12.5 kilos ng bigas. So, ito po ay, it could be cash or voucher na ibibigay sa inyo.
So usually, nakikipag-partner si LGU sa mga local rice retailers na magsusupply ng bigas. Ngayon, bibigyan kayo ni LGU ng cash voucher o kaya guarantee letter at yun ang ipapakita ninyo sa partner na local rice retailer ni LGU. And then, para maklaim ninyo yung rice. Ngayon kung halimbawang nakapag-claim na kayo ng rice assistance mula sa LGU, pwede pa rin naman kayong mag-qualify sa medical, sa funeral, o kaya sa cash relief assistance kung na-meet ninyo yung requirements, specific requirements na hinihingi. Ngayon, isa sa mga basic requirements, yung identification card, syempre, yung ID ng claimant o kaya ng nagre-request ng assistance. Isa sa mga tinatanggap ay ang national ID. Okay? National ID or kung wala ito, yung photocopy ng isang valid government-issued ID. Ngayon, kung first time ninyong mag-a-avail ng AKAP assistance, pwedeng yung copy ng government-issued ID. Anyone. Okay? Pero, sa susunod na mag-a-avail kayo, and ang dapat nang ipresenta na ID ay yung national ID. Hindi na po pwede yung iba pang government-issued ID. National ID na for repeat client or repeat assistance. So, kailangan nyo na mag-register for national ID para sa mga kukuha ulit or mag-a-avail ng AKAP assistance. Ngayon, yung basic documents naman na kailangan ninyong isubmit para ma-prove talaga na yung income ninyo ay below minimum wage, pwede yung employment contract ninyo na permado ng inyong employer at permado ninyo. Pangalawa, yung Certificate of Employment with Compensation. Para naman sa mga self-employed na may maliit na negosyo, pwede yung permit or certification na in-issue ng inyong barangay captain. Ngayon, para sa mga kukuha ng medical assistance under AKAP, okay, maliban sa identification and doon sa income document, dapat meron pa itong mga additional requirements na kailangang ipresenta. Kahit isa sa mga to, pwede na. Medical certificate, certificate of confinement, discharge summary, or pwede rin yung certificate from Malasakit Center. Sa medical confinement or medical certificate or sa discharge summary, dapat andun yung complete name, and then yung license number and signature ng physician, and dapat issue dito within the last 3 months. Kung para naman ito sa pambayad ng hospital bill, dapat merong temporary or final hospital bill or statement of account, o kaya naman ay certificate of balance or promissory note. Kung ang medical assistance ay para naman sa medicines, dapat kasama yung prescription. Kung para naman ito sa assistive devices, dapat andun yung treatment protocol. Ngayon, kung ang medical assistance naman ay for medical procedure, dapat mayroon itong kasama na laboratory request, laboratory protocol, or doctor's order. Kung para sa therapy, dapat meron itong kasama na PhilHealth certification, o kaya treatment protocol, o kaya doctor's order. Kung para naman sa funeral assistance, kailangan ma-submit yung death certificate and funeral contract or statement of account mula sa funeral service provider. Ito nga palang cash relief assistance, pwede rin ito or applicable rin ito kapag na-lay off ka sa trabaho. So, pwede kang lumapit sa AKAP para makaklaim ng cash relief assistance. So, hihingan ka lang ng proof kasi may interview to, may assessment ng DSWD, ganun. So, kailangan lang nilang makita yung proof. So, para naman sa proseso, pupunta ka sa DSWD, bibigyan ka ng number upon presentation ng iyong valid ID, and then magkakaroon ng interview and assessment. I-interviewin ka kung para saan yung assistance na hinihingi mo, and then yung assessment naman sa mga dala mong documents and proof na
as support doon sa hinihingi mong klase ng assistance. And then kapag qualified ka after the interview, bibigyan ka ng Certificate of Eligibility and then marirelease na yung assistance na in-apply mo under AKAP. Ngayon, pag kulang halimbawa yung dala mong dokumento, halimbawa hindi mo na-prove yung iyong income na below minimum wage, hindi naman agad madedenay, okay? Uutusan ka lang na kumuha ng additional pa na document para ma-prove na talagang yung income mo ay below minimum wage. So, hindi agad outrightly madedenay. Bibigyan ka ng pagkakataon na makumpleto mo yung documents and then babalik ka. Ganon. So, ito pong RISE assistance ay pwede ninyong maklaim once every 3 months. Ganon din po yung medical assistance in terms of purchase of medicines or yung paggawa ng mga laboratory test, ganon, once every 3 months din. Ganon din yung food assistance and then yung cash relief assistance, once every 3 months din po. Pero yung funeral and para dun sa hospitalization, of course, as the need arises. Yung funeral expenses po, ang minimum na po pwede ninyong makuha dito ay 5,000 pesos, maximum 50,000 pesos. Sa food and cash relief assistance, minimum 2,000 pesos, maximum ng 10,000 pesos. Pero sa medical assistance po, whether medicines, lab test, hospital bills, minimum of 1,000 pesos, maximum of 150,000 pesos. So, sa mga gusto pong mag-claim under Ayuda sa Kapos ang Kita program by DSWD in partnership sa LGU pagdating doon sa RISE assistance, lahat po ng mga nabanggit kong benepisyo ay pwede po ninyong maklaim, subject of course sa pagpasa ninyo ng mga requirements na nabanggit ko.